Ang ating follow-up ngayon ay may kinalaman doon sa report kanina ni Christian Manyo. Oho, may dalawang Japanese na napatay sa pamamaril mismo dito sa Malate sa lungsod ng Maynila. Kung anong development ng kaso na yan at ang iba pang kwento na may kinalaman dyan, hayaan ko nang magkwento sa atin, sa ating mga tagapakinig, mga kapuso, walang iba kundi si Police Major Philip Ines, yung tagapagsalita ng Manila Police District. Yan po ang ating makakausip mamaya. Pinipilit pa nating tawagan, Major Philip Ines, sir, pakisagot lang ng cellphone mo kung available ka na. Dahil ikaw yung aming nakaumang na matatanong at nakakahuntahan ngayong hapon. Okay. Okay na, andito na po si Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District. Magandang hapon po, magandang gabi na po, Major Ines, sir. Yes, Karine, magandang gabi. Ganun din po sa mga nakatugaygay at nanonood sa inyong programa ngayon. Okay, ikaw na magkwento. Paano ba napatay itong dalawang Hapones na ito? Sino bumaril dito, sir? Yes, Karine, may nangyari ng pamamaril dito sa may harapan ng sa isang hotel dito sa may Malbar Street, Corner, Mabini. Dito ito sa may Barangay 699 sa Malate, Manila. Kung saan ang biktima po natin dito, Karine, ay dalawang Japanese national. Ang edad po nito isang 40 years old at saka isang 55 years old. At base po doon sa mga nakita natin ng mga CCTV at saka doon po sa pag-ibigan, nakita po natin na meron pong pagbaba po nila ng taxi, meron pong lumapit doon at binaril po agad itong dalawa nating biktima. At tumakas po ito pagkatapos pong kunin yung gamit ng dalawang biktima natin. So nagkaroon po agad tayo dito, Karine, ng SITG kung saan para tuloy-tuloy po yung ating pag-iimbestiga po dito at magkaroon po tayo ng focus dito sa pag-iimbestiga para po magkaroon ng immediate resolution po itong kaso. Ang update po natin dito, Karine, meron na po tayong dalawang suspect na nasa kustiya po ngayon ng Manila Police District at pinoproseso lang po natin ito para may pagharap po natin ng kaukulang reklamo dito po sa tanggapan ng Tagusig, dito po sa lungsod ng Maynila. Ganun pa man po, meron pa po rin po tayong mga hinahanap pa pong iba pang mga suspect para po mapanagot natin sila sa batas. Dito po, lahat po i-account natin to. Malaman po natin ano po yung motibo talaga bakit po nila ginawang barilin itong dalawang Japanese national na po na ito. But initially, umamin na ba yung dalawang nahuli nyo ngayon? Sa ngayon, Karine, wala pa ako nakukuha ang statement tungkol doon kung meron silang pag-amin. Ganun pa man, Karine, doon tayo tatayo, Karine, doon po sa mga testigo at mga ebidensya na magdidiin po sa kanila. Kaya po natin sila na-aresto. May mga testigo naman tayong willing na makipagtulungan sa inyo, sir. May mga testigo po tayo at meron po tayong nakuhang mga eyewitnesses at ganun din po, hindi lang po eyewitnesses, may mga nakuha po tayong mga CCTV footages na nagtuturo po para doon po sa kanilang dalawa, doon sa mga nasa kustudiya po natin na yun. At ganun pa man po, meron pa rin po tayong hinahanap na iba pa po na maaaring involved dito po sa pangyayaring ito. At makakaasa po kayo, Karine, talagang walang batong hindi tataob dito sa pag-iimbestiga. Kailangan po mabigyan po natin ng hustisya itong ating mga biktima. Kumbisido ba kayo doon sa bulong-bulungan, robbery, motibo? May tinitignan po tayong ibang anggulo dito, Karine. Ito nga po yung tinatawag natin dito na target hit job. At yung pong ibang detalye niyan, Karine, ay hindi pa muna natin maisabi. Pero makakasigurado po tayo na pag nakumpleto po natin, ididetalye po natin itong sinasabi po natin na anggulo na po na ito. Matagal na ho ba sa Pilipinas o turista pa lang? Ano bang kalalagayan ng kanilang panatili sa Pilipinas? Itong dalawang hapon na ito. Sa pagkakaalam natin, Karine, kararating lang din nila nung hapon ng August 15 at sila po ay nag-check-in sa isang hotel dito sa may Pasay City. At pagdating nga po ng gabi, napunta sila dun sa lugar na yon at ang pagkakaalam po natin parang ang term na ginagamit yan, mag-iinom po siguro dun sa lugar. Opo. At yun po lahat yung tinitignan natin, Karine. Kaya lang, during doon sa pag-check natin ng mga CCTV, Karine, may nakita tayong mga kahina-hinalang mga, sabi nga natin, na mga galaw ng mga tao doon na alam natin na bago dumating itong mga ito ay talagang kinising muna po yun nila yung lugar. In other words, talagang pinaghandaan, ganun.
Yung po nakikita natin doon, Karen, at tinatapos lang po natin dito lahat po nung ating mga nakukuhang mga testigo at ebidensya at a-account po natin lahat ng may mga kinalaman dito sa krimen na ito at makakaasa po na kayo na bibigyan po natin ng hustisya yung pagkamatay po ng dalawang Hapon na ito. Pwede ba niyong ituring na isang sindikato nasa likod nito? Hindi pa muna kami makapagbigay ng ganun, Karin. Aha. Sa atin lang po, tapusin muna namin po yung investigation. Pag natapos po Okay. lahat ito, makakapagbigay po kami ng buong detalye tungkol po dito. Anong klaseng baril po ang ginamit sa pagpatay? Karin, wala lang po akong hawak-hawak na report coming from the forensic unit, Karin. Ang sa akin lang po dito, hawak ko lang po yung ating report na galing po sa ating mga unit dito at saka yung ating pong press release. Aha. With regards po dyan, Karin, hindi ko muna po maibigay sa inyo yung eksakto po kung ano pong ang ginamit nila doong baril sa pagpatay po nila. Pero doon sa possibility na masolve yung kaso na ito habang magkausap tayo from 1 to 10, nasaan na tayo ngayon? Yes, Karin, sa ngayon po, katulad po na nabanggit ko sa inyo kanina, meron na po tayong dalawang arrested na suspect na nasa kustodiya na po natin. Ito po, nag-base po tayo dito sa mga testigo natin at mga ebidensya po natin. Doon pa nga kuha po ng CCTV natin na nagkaroon po tayo ng backtracking at forwarding. At yun po ang nagturo sa kanila. At hindi lamang po yun, hindi lang po tayo tumitigil sa dalawa. Nun, yung iba pa pong maaaring kasama dito sa krimen na to, hindi po kami papayag na hindi po ito mapanagot sa batas. So in other words, para bang gusto niyo sabihin na hindi na person of interest yung dalawa, kung hindi ito yung suspect na. Yes po, Karin, nasa kustodiya po natin sila at yun nga po, sasampahan po natin sila ng kaukulang reklamo dito sa tanggapan ng taga-usig. Kinukumpleto lang po natin yung mga papel po. Sino-sino bang bumubuo ng SITG para malaman naman ng nakikinig sa atin? Yes po, yung unang-una po, yung ito po ay sinusupervise po ng ating regional director, ng ating district director. Nandito po lahat po ng mga supporting unit po ng Manila Police District. Nandiyan po ang CIDG Manila, Forensic Unit, Intelligence Section, Investigation. Lahat po kasama po dito. Okay. Ang latest po doon sa dalawang Japanese na patay, ano ba ito? May nagparamdam bang kukunin na o paano ito? Karin, alam ko lang po ngayon ay nasa temporary custody po siya muna ng isa pong funeral parlor natin dito sa Maynila. Wala lang po akong other info dyan. Ang sa atin po dito, naimpormahan na po, natuloy-tuloy po yung ating koordinasyon dito po sa Japanese Embassy at naimpormahan na rin naman po natin sila. At bukas po kami doon kung ano pa po yung mga kailangan nilang mga information. Yun po ay bukas po ang Manila Police District. And with that, sir, thank you very much, Major Pilipinas, sir. Thank you, mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Karin. Nagbibigay po ng pagkakataon, may bigay namin ng mga ganitong impormasyon. Sa ngalan po ng aming punong taga-Timon, Police Brigadier General Arnold Abad. Makakaasa po kayo sa Agyat Action ng Manila Police District. Magandang hapon po.